Okay. Okay, maayong buntag, maayong adlaw, 'no? Maayong adlaw sa atong tanan. Ah, Magandang araw din sa lahat, 'no, sa Luzon, yung ating mga kababayan na mga nasa Katagalugan. So, ito na, 'no, ang dami na talagang, rebelisasyon, yung mga rebeli 'no, pagpapatunay, mga pagpapahayag, 'no? Ah, Lalo na sa mga kilala niyo na yata si Arlen Stone, ano, yung dating, pastoral na matagal nang tumiwalag sa, KOJC o sa grupo ni Kibuloy. Pero yun nga 'no, gusto lang natin pag-usapan uli, ito nga ba talagang si Kibuloy ay ah, binigyan ng bendisyon o pagpapala, 'no, ng Diyos Ama kasi yun lagi ang maririnig sa kanya, 'no? Galing sa Diyos Ama yung kanyang, kapangyarihan, 'no? So, kung ating, pagsamasamahin yung ating mga narinig mula dun sa, iba't ibang klaseng tao na mga miyembro nila, 'no, lalo na dun sa mga tumiwalag, lumalabas na itong si Kibuloy ay talagang, una galing sa ibang sekta, tapos tumiwalag. Tapos nagbuo ng kanyang sarili, sinilang yung Kingdom of Jesus Christ, 'no? Tapos sa, 1990s hanggang nag-2000, 'no, sinasabi niya na siya ay Son of God, appointed Son of God, 'no? So, nagre-recruit, 'no, marami silang nare-recruit. Andiyan yung iimbitahan yung kabataan, mag-asawa, iimbitahan na dumalo dun sa kanilang mga prayer meeting o yung religious workshop nila or kung ano mang tawag dun, 'no? So, kapansin-pansin na ang, ibinibenta, 'no, quote unquote, ang ibinibenta nitong si Kibuloy ay yung heaven, 'no, yung kalangitan na parang kung ikaw ay maging miyembro ay, tiyak yung kaluluwa mo o yung espiritu mo ay, mapupunta sa langit, 'no? At yung hindi naman na magmemyembro, sumasali, aanib sa samahang iyan ay, malamang kaysa sa malamang ay sa impyerno mapupunta, 'no? Yun at yun talaga ang batay sa ating mga naririnig, yun talaga ang pangkumbinsi, 'no? Pangkumbinsi ni Kibuloy sa kanyang mga, nasasakupan. Kalangitan, yung espiritu mo pagdating sa paghuhukom ay mapupunta sa langit. Tapos yung, paghingi mo ng tawad sa Diyos Ama ay isa rin sa pagiging, rason para mapunta ka sa langit. At ang lahat ng hindi mo pagsunod ay kabaliktaran, 'no? Sa impyerno ka, 'no, mapupunta o magiging dyablo ka pa nga, 'no, 'pag hindi ka kapanalig o kaisa sa kanila. So marami tayong naririnig na mga, katawagan sa kanyang mga nasasakupan. Andiyan yung mayroong prayer warriors, mayroong mga spiritual warriors, mayroong mga spiritual workers, 'no? Mayroon din tayong naririnig na workers of God, 'no? At ang focus nila is mas sa kabataan, 'no? Yun na yung napapansin natin batay sa mga kwento, batay sa ating mga naobserbahan, ang focus nila yung mga kabataan, minor, 13 years old, 14 years old, hanggang sa ito'y tumanda, nandun sa kanilang, grupo o nandun sa ilang compound o nandun sa kanilang simbahan, 'no?
At meron din namang mga matatanda, mga mag-asawa. So, ang isa pa sa kapansin-pansin natin, 'no, di umano yung pagiging, paglilingkod sa Ama ay, kailangan may kaakibat na pagiging workers, 'no, spiritual workers. Parang hindi ka, magiging, tapat, magiging, isinuko ang iyong buhay, ang iyong, espiritu sa Diyos Ama kung hindi ka magiging workers, spiritual workers. At dito na pumapasok, mga kaibigan, yung pinagtitinda na sila, 'no? Lalo na yung mga kabataan. Meron tayong papakitang video mamaya-maya, 'no? Salamat nga pala dun kina Attorney Libaya na Kayo at si Arlene Stone. May papakita tayong video maya-maya lang na ang mga kabataan ay tuwing, halos buong taon ay sila ay namamalimos, nagtitinda. Pero mayroon silang buwan na talagang, tinatawag nilang month of sacrifice. Yun yung buwan na kung saan, malakas na rin silang makakapanghingi dahil ang tao ay katulad nung magpapasko, ay ang tao naman, ang mga mamamayang Pilipino naman alam niyo na tradisyon sa atin yung, pagdating ng Pasko, may kahit papaano may perang natatanggap at, maluwag sa kalooban natin mamigay. Kasi nga mga buwan yan ng mga pagmamahalan, ika nga. So, ipapakita ko sa inyo yung nabanggit ni Arlene Stone tungkol dun sa, pamamalimos, 'no? At kung hindi lang pamamalimos tungkol dito sa mga pledges, 'no? Yung pledges, yung mga pagpilit na sila ay, magbigay ng donasyon, 'no? Ipapakita ko 'to. Tina-tied in din nila sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness, yung Bible na yan. Kasi kung uunahin daw namin yung kalooban ng Ama, lahat ng bagay ipagkaloob sa amin. Oo, yun yung laging pinatapon na verse. Very popular yan pagdating sa mga pledges. Mga scammer. Oo. Na, Sorry. yun, nangungutang yung mga members na para maibigay yung pledges nila, but not the tithes. Kasi yung tithes ay galing yun sa ating income. Sa sahod, okay. Oo, sa sahod. Pero ito po, sahod, yun, nangungutang. Walang tithes na. Anong benefit bakit parang yung mga tao na iinganyo na mag-pledge? Meron ba silang benefit kay Kibuloy na diretso o parang may special treatment ba sa inyo pag nag-pledge kayo o wala lang? Wala lang. Parang sa amin, parang contribution mo. At parang yung iba, no, kahit wala nang natira sa kanila, sinasabi pa rin nila na masaya sila kasi at least na-meet nila yung goal, no, yung mga pledges nila. Pero when it comes to any material things or anything na benefits talaga sa mga nagbibigay, no, wala. Widowers so coin altruism talaga. Yeah, widowers coin yung nila dyan, yung citation nila dyan, yung widow, no? Siguro ang the most benefits, no, yung hindi ka ipahiya. Kasi kapag hindi mo na ibigay yung yung mga goals na yan, yung mga pledges na yan, ipapahiya ka sa mga members sa harapan, magmi-meeting yung yung coordinators mo, tapos patatayuin ka, tatanungin ka. Asan na yung pledges mo? Bakit hindi mo na ibigay? Kailan mo ibigay ito? Kung hindi mo maibigay yung pledges mo at that time, kung saan yung date, may due date din sila Yung due date, parang Meralco. O pag hindi mo na ibigay yung yung pledges mo sa due date, mag-accumulate yan for the next week or month. Kasi may iba-iba din. May interest pa. Yun. Ang binabanggit ni Arlene Stone dyan is yun yung mga mag-asawa, mga miyembrong may negosyo, may hanap buhay, mayroong pinagkakakitaan. Kumbaga, hindi nabanggit dyan yung sa mga kabataan, Pero diyan sa kanyang sinabi na nagpi-pledge bukod sa donasyon, yung tuwing magsisimba,
ay mayroong mga tithes na binibigay, may mga pledges pa, no? Na pag nangako ka, kunyari pledges mo para sa simbahan, sa itatayong simbahan, sa itatayong eskwelahan, ay sinabi pa nga ni Arlene na kung nangako ka ng 10,000 at hindi mo na ibigay, ay ipapahiya ka, no? At nagkakaroon pa ng tubo, no? Pag habang tumatagal na hindi mo na ibibigay, lumalaki ng lumalaki. At laging sinasabi na kasalanan sa Diyos Ama yan, no? So ikaw naman ay bukod sa mapapahiya, ay makukonsensya ka at magkakaroon ka ng parang kasalanan sa Diyos Ama na sa pamamagitan ni Kibuloy. Ngayon, hindi ko pa nababanggit dyan yung mga kabataan na pinipilit naman na magtinda, manlimos. Kung napansin nyo sa Metro Manila, ay nakakarating sila. Umaakyat sa mga bus, umaakyat sa mga jeep at namimigay ng mga sobre. At yung pala, sila ay mga kota. At katulad nga ng naimbestigahan sa Senado, pag hindi mo makamit yung kota o nagbulakbol ka, ay ganun din, ipapahiya ka at magkakaroon ng pananakit o nagkakaroon ng sakitan, no? Sakitan blues. Ayan nga ngayong nabanggit dun sa hearing na pinigaan yung mga mata nila ng sili, no? Pati ari nila, no? So bukod sa mga pinapadel sila, pinapalo. So yung iskemang ito, yung sistemang ito ni Kibuloy ay parang masabi natin na okay lang naman sana to kung mayroong isang proyekto na binubuo. Kunyari simbahan, kunyari eskwelahan. Kasi yan, gamit natin yan sa relihiyon. Pero ang problemang malaki, no? Ang problema nating malaki kung sakaling wala namang tapos na. Kunyari tapos na yung binubuo nating simbahan, no? Tapos na yung binubuo nating eskwelahan na pang relihiyon nating eskwelahan. So bakit hindi na binago ni Son of God, no? Bakit hindi na binago ni Kibuloy yung tawag nito? Bakit hindi na binago ni Kibuloy yung kanyang pamamamaraan? At hindi lang si Kibuloy, siguro masasabi natin na yung kanyang mga leader, yung nakapaikot sa kanya, yung mga senior na mga nagiging tauhan niya na, mga kanang kamay niya na. Bakit hindi na binago? No? Kaya ang tanong natin ay ito ba ay talagang kautusan pa ba o nasa Biblia pa ba na maging ang focus na ng iyong samahan, ng iyong kulto, ng iyong relihiyon ay pera na, pera na. Ito na ba yung ganito na ba yung pagdating ba ng mga 2000, 2010, ang layunin na ba ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy ay ganito na? No? Yan na ba yung tinutungo, no? Ang maging marangya, ang magkaroon ng eroplano, helicopter, magagarang kotse, magagarang sasakyan. Para saan? No? Para saan? Papuntang langit ba yan? Kibuloy? Papuntang langit ba yan? Marami tayong nalalaman, mayroon din naman mga kulto, mga sikta na talagang pagdating sa dulo, lalo na sa US, pagdating sa dulo hanggang ngayon, mayroong mga parang iniimbestigahan ng mga preacher, mga pastor o grupo ng mga relihiyon na talagang ubod ng yaman, bilyonaryo na sila. Ganito na rin ba ang sitwasyon ni Son of God? Parang hindi na
ginagawang spiritual workers, spiritual warriors o prayer warriors yung mga miyembro mo. Kung hindi, parang money earning persons na yan. No? Tagapaglikha na ng pera para sa iyo, hindi na para sa simbahan. At ito pa, may papakita pa tayo, no? Hindi yan. Balikan natin to. Yan. Hindi ba dito na napupunta? No? Hindi na ba Diyos Ama pa ba yung tinitingala ni Kibuloy, o ito na yung tinitingala niya? O ito na yung totoong Diyos Ama niya sa palagay nyo, mga kababayan? Ito na yata ang totoo niyang dinidiyos no? Magarang sasakyan, alahas, ginto, pera. Kasi kaya nga siya nagkakaso sa US dahil balak nilang tangayin yung ilang libong dolyar, no? Para saan? Yun ang unang katanungan natin. Kaya sa mga miyembro, talaga bang hindi nyo nakita man lang na tinatakot kayo? Pinipilit, lalo na yung mga kabataan, pinipilit kayo na magsulisit. Pinipilit kayo na magsulisit, mamalimos tuwing pagpasok pa lang ng September hanggang Disyembre. Ay pinapunta kayo sa iba't ibang lugar para mamalimos. Para saan? No? Kahit yung mga magulang, kayo pinipilit na mag-pledge, magbigay ng tithes, magbigay ng donasyon. Ang unang tanong, para saan pa yan? Bakit hindi nyo nakikita na tila sobra-sobra na, no? Sobra-sobra na. Hindi na yan para sa simbahan, hindi na yan para sa... Ang Diyos Ama ba nagsasabi na ibili ng eroplano, no? Ang kanyang appointed son. Mukhang maling-mali na, maling-mali na, mga kababayan. Kaya nakakapagtaka na, no? Nakakapagtaka na. Hindi pa ba kayo magigising sa mga nangyayari na ito na, no? Ang inyong dinidiyos, ang inyong tinutulungan, ang inyong pinaglaanan ng inyong buhay, lalo na yung mga kabataan na tumira ng ilang taon na dyan sa KOJC at nagpaalipin sa in the name of pag-serve sa Diyos Ama at sa appointed son, no? Pero ang nakakapagtaka talaga, no? Labis-labis na, no? Yun ang kapansin-pansin na. Labis-labis na yung karangyaan na naibigay ninyo sa inyong Son of God. Kung siya ay totoong Son of God, no? At ito pa, no? May naalala lang ako, no? Ito palang taong ito ay makailang ulit na nagsasabi ng mga kanyang mga prediction, no? Parang hula, no? Yung pagiging niya, kakaiba, no? Pagiging parang immortal niya. Yung pagiging makapangyarihan niya siya, o may kapangyarihan na siya na galing sa Diyos Ama. Mukhang walang nangyari. Sabi nga doon sa isang miyembro na na-interview sa Rappler, kaya nung COVID, nagka-COVID siya. Tapos, paano masasabing siya ay glorified na at hindi na, kumbaga, nag-level up na, hindi na siya ordinaryong tao. At makailang bisis na rin siya nagsabi na nung 2000, year 2000, nagsabi na siya na magugunaw ng mundo at yun na yung paghuhukom. At ang Glory Mountain lang sa Davao ang mananatiling
may buhay, no? Kumbaga, ang buong Pilipinas ay lulubog at so maraming nagbintahan ng kanilang mga pamamahay, ang ari-arian at pumunta diyan. So, makailang beses na pala ito nagbigay ng mga hula, mga prediction na hindi naman nagkatotoo, no? So, yan ba pag pinagsama-sama nyo, yan ba ay hindi pa rin ba makakapagbigay sa inyo ng kaliwanagan, no? Na talagang pinagluloko, no? Pinagluloko lang kayo ng taong ito, no? Di mantakin mo ginagamit yung Diyos, lalo na yung Diyos Ama, no? Ginagamit niya. At ito na ang naging resulta, no? Kita nyo naman, mula sa mga kayamanang yan, nagkasala siya ng napakadami. Yung kanyang kagustuhan ng karangyaan, babae, pagmanipula sa kaisipan ng mga membro, yan yung kasama yan sa qualified human trafficking, no? Yung paggamit ng mga tao, mga kabataan, no? Kasama yan sa kanyang kaso. At yan ang pinakamabigat niyang problema. Yung paggamit ng mga minor, ng mga tao para sa isang panloloko o pagkuha ng ganansya, pera man yan o kung ano mang pabor yan na ginagamit yung tao, lalo na yung kabataan, kababaihan. Yun lang ang pinakita ko, Yun lang ang topic natin. Pinakita ko lang na yung panghihingi, panlilimos, pagbibigay natin ng donasyon, okay naman yan kung ang ating samahan, ang ating relihiyon, ang ating sikta ay maliit pa lang at nagtatayo tayo ng mga simbahan, mga convention center. Pero kung natapos na lahat yan, para saan ba't kayo, no? Ay nagpakaalipin. Hindi na yan para sa Diyos Ama. Hindi na yan para maging mapunta ka sa langit. Dahil ang pinaghihirapan nyo na ay para na sa magarang sasakyan niya. Ay para na sa kanyang eroplano. Para na sa kanyang helicopter. Yan ba'y magagamit nyo papuntang langit? Magagamit niya papuntang langit? Diyos por santo, no? Yun lang mga kaibigan, no? Sana may napulot kayong aral. Pilit lang nating binabasag itong mga di umano, mga kalakaran at mga pangguguyo, pang-iingganyo ni Kibuloy sa inyo. Okay, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.